Hello, welcome to another episode of Muni Muni with Ancestry. Our guest for today is Miss Chinatown 2014, Binibining Pilipinas Grand International 2016, Miss Grand International 2016, first runner-up, and pageant director for Mr. and Miss Chinatown Global. Ang daming credentials. Please welcome Miss Nicole Cordobes. Hello, Hey, Nicole. Ansis. Thank you for having me on your show. Oh, thank you rin for accepting my invite. Hello. Sana man ang pinakisamahan mo ko at binawasan mo ng years. Yung sorry. 2021, I-bleep ganon. natin yan. Miss Chinatown 2025. Kakapanalo lang niya. Oo, Kakapanalo fresh na fresh. Tapos pageant director ka agad. Oo, ganun ako kagaling. Yes, ganun siya kagaling. Ladies and gentlemen. Hey, hello Nicole. How are you? I'm good. Ito, staying active. Staying active. Oo nga, sabi mo half marathon ka this weekend. I just wanna survive. Are you Mabuhay ready? tayo. We're never ready for anything, but kailangan lang natin ilaban. I first met you nung isang event sa Chinoy TV and I was so surprised. Hindi ko alam na Chinese ka pala. Right? Ano akala mo? Akala ko... Venezuelan, ganon. Oh, yes, Venezuelan. Pero hindi ko alam kasi nabanggit mo rin to sa isang interview mo na you don't necessarily look like the typical Chinoy look, di ba? Tapos Cordobes pa yung apelido mo. Yeah. So, can you tell me gaano ka ba ka-Chinoy? Like both your parents are Chinese? Yes. Pure Chinese talaga. Even mga sermon in Chinese na natanggap ko sa bahay. Lahat pinalaki talaga ako in a full-on Chinese household. Yeah. You're fluent in Yes. Chinese, right? Hokkien. In Hokkien. Like, what's an example of a sermon that you would always get from your parents or your ama? I would remember, malalaglag na kita. Pagka nainis na sa'yo yung mami mo, ganun din ba sa'yo? Gopa ko kata. Yung, parang Hindi, kasi, hindi yan sinasabi sa... Ano yun? hindi. I think Like, yung gopa ko, di ba? palo. 500. Oo. Kasi 5. Gopa ko ka mamaya sa akin. First time ko marinig yan. Invento pala yun ng nanay ko. Very creative. In fairness, very creative yung nanay. Tapos, you also studied in Chinese school, di ba? Yeah, Makati Hope. Makati In Hope. Pasong Tamo. And how was that experience? How is it? Parang wala ko masyadong kilala. Ay, actually, yung pinsan ko from Makati Hope pala. Yun naman pala. You know, although hindi Hala, baka kilala ko pinsan mo. hindi rin kasi kami super close. Ay, shout out sa pinsan ni pinsan na Ansis hindi na na super nag-Makati close. Hope. Pero it was a very small community. Tapos very memorable talaga yung Chinese teachers talaga namin na super duper strict and nakakatakot. Pero at the end of the day, they're alam mong they really just care about you. Kaya siguro yun yung love language natin na mga Chinese, medyo may pagka-masochista. Oo, no? Yung Chinese teachers niya ba are... kasi yung Chinese teachers namin dati sa St. Jude, a lot of them from Taiwan, Mainland China. Yeah. So, hindi sila masyadong marunong mag-Tagalog, may English. So, talaga, Chinese talaga. So, I mean, nakakayaman aminin, but medyo na-bully yung mga Chinese teachers namin. Huh? Di ba? Parang nabibigyan sila ng nicknames. Ganun di ba kayo? Parang may mga nicknames yung mga Chinese teachers namin. Like, for example, naalala ko may Chinese teacher kami na tinawag namin siyang penguin. Bakit? Kasi parang ganun siya maglakad. Di ba? We were so mean. Ba't nagets ko kaagad? Chinese humor. Pero yes, meron. Pero I think it came naturally as kids. Lalo na kung siya yung nagpapaano talaga na araw mo. Yung umagang-umaga, first, second period Chinese. Tapos kakabahan ka na kaagad. Diba? Parang I'm not ready for this mentally. Naalala ko, meron pa kami isang Chinese teacher. Ang tawag namin sa kanya, triangle. Kasi yung hairstyle niya, triangle. Kasi yung perm nila. Oo, perm. Uso siya. In fairness, nakalimutan ko na yung mga Pero baka hindi ako part ng Mean Girls group. Mabait ka ba? Mabait ka bang student? And mabait ka bang anak? Ay, tayo naman yung talo na yun. Pwedeng masama ka sa isa, hindi ka masyado sa isa. Hindi, pero mabait akong student. Masyado akong masunurin. Same. Oo. Tsaka gusto ko talaga nag-honor student ako. Same. Honor student ka. Sa Chinese lang.
Sa English, hindi ko kinakaya. Top 10 lang Well, siya. kasi sa amin hindi naman sa kino-compare ko ang St. Jude sa Makati Hope. No? pero sa amin kasi parang isa lang. Kung honor student ka sa English, honor student ka rin sa Chinese. Kailangan you're good at both. Kailangan you're good at Kailangan both. you can do everything. So ako, I was second honor, first honor. Yeah. Ay, grabe naman ang Top ansis. joke. Top 7, joke lang. pero ganun sa amin. Top 7, pero papagalitan ka na ng parents mo. Charot. Yes, kasi bakit di ka valedictorian? Hindi ka, masunurin ka sa school, masunurin ka rin ba sa bahay? Yes. Oo. Very masunurin din ako. And parang ako pa ngayon nanenermon sa papa ko eh. Like how? Kasi magkaiba kami ugali ng papa ko. He's more outgoing and active. Tsaka bagets pa kasi dad ko eh. Tapos ako yung parang parang ako lola nung bata Ikaw yung pa mas lang ako auntie. eh. Ikaw yung mas mas ama. auntie talaga ako. Kaya mukha akong ganito, pero sa totoo lang, trentita talaga by heart. Yung mom mo ang mas strict ba? Or yung ama? Sino yung strict sa Chinese household niyo? Definitely my ama. Yeah, but she kind of runs the household actually. Did you grow up with her? Yes. Kaya rin ako natuto talaga landang way. Kasi laking ama-angkong ako. Lumaki ako with my ama rin. Pero hindi ako I guess hindi siya strict enough sa akin na kailangan ko magland ng way. Although lagi niya akong ina-encourage na magland ng way. And pinapanood pa niya ako ng mga Chinese dramas with the subtitles. Yeah. Pero never rin ako natuto. Ang extra na mga Chinese dramas eh. Yeah. and yung mga pinapanood kasi niya, hindi man lang yung like Meteor Garden, yung mga pinapanood niya yung mga olden times na yung talagang, drama. yung half kalbo, gano'n. Tapos mahaba yung tapos hair. parang may mga fight scenes sila. Or minsan parang... Pouting Tian yun. Yun ba? Pouting Tian. Oo. Yung I mean, maitim na may moon dito. Nung sinabi mo yung Pouting Tian, parang may nag-trigger sa mind ko na parang may na-trigger na memory na, oo nga no. I know those 3 characters. Pouting Tian. Tapos yung mga zombie. Ito, alam ko yan yung zombie na movie. Na tumatalon. At least yun na-enjoy ka naman. Na-enjoy ka Pero naman. sobrang iconic, no? Tapos yung kailangan, inaano sila dito ng papel para mag-stop. Doon ata nagsimula yung F4. Yung papel, di ba? Yung Oo F4 nga, yung no? yun. Oo nga. Na-Meteor Garden fever din ako nun. Kasi nung high school namin, lahat ng mga girls sa class ko, lahat pinag-uusapan, F4, Meteor Garden. Tapos lahat sila nagbaburn ng VCDs. Tapos nakihiraman sila to watch Meteor Garden. Yeah. So yun, I think, yung unang parang pinanood ko talaga na full na Chinese show. May mga natutunan akong words doon. Like what? Fang Kai Wong! Si Sunshine, di ba laging damsel in distress? Iwan mo ako. Tama ba? Iwan mo. Bitawan mo bitawan ako. mo. Fang Kai Wo. Tapos iniyakan ko talaga yun. Si Doming's. Nung na-amnesia siya? Hindi. Yung nakatali siya sa chair. Tapos pinanood ni Sunshine na bugbugin siya. Ganun. So, tapos kasi usually, di ba, pagka mga Chinese, hindi tayo masyado expressive sa love. Actually, minsan it's discouraged. It is. Di ba, na huwag ka masyadong showy, lalo na pagka girl towards the boy. Boy towards the girl. Yeah. So for Damingsu to be like that, parang binigay niya lahat. Nagpadurog siya, nagpabugbog siya. Like, oh my God, girl, ganda mo! Kahit manipis kilay mo, ang ganda mo! R.I.P. Sunshine. Oo nga eh. Alright. Pero that was Sad such an na. iconic era talaga. Tapos nagka-amnesia si Dao Mingsi. Napanood ba yung season 2? Oo naman, Tapos yung- sila ni Yesha. Si Yesha yung yun. Tapos yung favorite scene ko yung hinahabol siya sa bus. Na may yung oranges ba yun nahulog? Ganun. Iconic na. Yeah. Pero hindi pa rin ako natuto mag-Chinese after nun. Pero mas na-appreciate ko ang Chinese dramas and Yeah. my Chinese-ness after Meteor At least Garden. alam mong kantahin yung Chinese songs nila. Alam mo naman, di ba? 我明白我要的爱 Before there was K-drama, OG talaga ang Chinese Totoo. drama. Tapos, sobrang proud ko nun nung pinalabas siya sa ABS-CBN. Kasi parang,
napanood ko na yan. Kaya hindi natuto mag-Chinese, yung dubbed yung pinanood niya. Ano ba? Hindi ko pinanood yung dub. As in, parang sabi ko, guys, napanood ko na to. Ngayon nyo palang papanoorin sa ABS, pero napanood ko na siya sa pirated VCDs ko nun. Yeah. Okay. Yeah, Shanchai. Very iconic. Okay. So, Team Dao Mingsi ka nun o Huatzile? I think Dao Mingsi. Dao Mingsi. Okay. Ako, Huatzile ako. Gusto ko yung mga quiet, introverted guys. Tapos hindi nila alam na pogi sila, ganon. Tapos parang emo-emo sila sa balcony. Tapos parang, sige, I'll keep you company. Ako kasi, I think gusto ko yung Bad Boys. Bad Boys, tapos you turn them good. Fantasy ka doon! Pero hindi ka Jesus Christ, daw. Although, doon sa F4, kawawa naman gusto ko rin si Vanessa. Kasi Okay. parang may confidence siya. Parang yung long hair niya. Yung confident. long rebonded hair niya na talagang Oo. ginaganon niya lang Oo. tuwing naglalakad siya. Or baka ngayon ko lang na-realize, baka nainggit lang ako na parang baka gusto ko rin ng... Yung pala yung gusto mo yung sumusunod Sa galaw mo, iconic. Pero, yeah. The ultimate awakening of the fantasy sa mga Chinese girls. Balita ko, pupunta raw sila dito. Na hindi pa rin natin alam yung issue kung bakit wala si Ken. Ba't siya kick out sa group? Ngayon ko na... Wait, so 3 lang sila babalik dito? May substitute siya. May substitute si Yung Ken? hairstyle. Totoo? Oo, ikaw din di mo zino-zoom Hindi yung photos. Wait, okay, kailangan ko to i-research. Ano kaya? Ano tingin mo? Bakit? Ano yung theory mo? May hypothesis ka ba kung bakit? Kasi siya ba yung pinaka hindi sikat sa F4? Ito na, hindi, crush yun ng nanay ko. Sobra, nanood kami ng concert sa Ultra ng F4 dahil sa kanya. Dahil crush na nanay ko. At yun ang first TV appearance ko. Nakakapote ako na may bimpo dito. Tapos tinanong ng news na, ano nangyari sa concert? Ganon. Tapos biglang, there was a stampede. Ganyan. Kasi narinig ko sa nanay ko, stampede daw, stampede. May stampede. Nag-fake news ka pa. Hindi, totoo. May stampede kasi talaga may mga na? naka-stretcher talagang tao. Kasi medyo hindi organized. Okay. Oo, so parang, tapos nakita ng teacher ko pala sa news na, Nico, nanood ka ba ng concert na F? Oh my God, na ano pala ako, na TV ako, baka ma-discover ako. And na-discover nga siya. Mabuti hindi doon kasi baka yung Rosa nabigay sa akin in a very, mukhang basang sisiw noon. Nakakapote pa. Wait, so ano nga yung theory mo? Bakit wala si Ken? Ikaw kaya muna. Kasi nga, baka... Dahil hindi nga siya masyado sikat. Or baka actually hindi ko rin, siya yung pinaka hindi memorable na Sorry sa mama ni Nicole. Pero for me, parang naalala ko si Huatzile, si Vanessa. Na hindi mo alam yung Chinese name ni Vanessa. Nakalimutan ko nga yung pangalan ni Vanessa sa series eh. Si Dao Mingsi. Pero si Ken... Seaman siya. Seaman si Ken. Si Vanessa, kalimutan ko rin yung Chinese name. Kasi siya yung hindi memorable sa akin. Like, wala siya speaking lines. Hair choreography lang ang meron siya. Okay. Pero okay, sige. Kung gagawa man tayo ng theory, feeling ko baka maano tayo, news page sa China. Tapos, kung manood tayo biglang, hindi tayo payagan. Na lang natin, si Watashi. Si Watashi, sige. Si Watashi, ano nangyari kay Watashi? Hindi, baka hindi na, allegedly. Or baka ulo. Baka alam ni Watashi na super fan yung mama mo. So, iniwasan niya. Iniwasan niya. Uy, maganda nanay ko your loss. Charot. Hindi, Ayun pero nga, baka masyado siyang matempt. Ay, magaling ka doon. Nice save. Hindi, baka lumaki yung ulo, tapos ayaw mag-attend ng rehearsals, mga ganon. Tapos na-realize niya, nasilip niya na, ay, ba't mas maliit yung kontrata ko dito kaysa sa 3 to? Ganon. Pero feeling ko may ganyan. Kasi diba, kung group kayo, meron talagang mas sikat, may leader. Feeling ko hindi maiwasan yung parang, okay, may inggitan konti. Or di ba yung challenge, naisip ko rin ngayon, yung challenge siguro, no, na nag-boom kayo at the start of your career, bagets pa kayo, paano niyo na-sustain yun?
Tapos pareho pa ba yung magiging pain nyo? Pagka kunwari, ikaw wala ka na rin masyadong ginawa. Oo. Si Jerry yan, sobrang active pa. Oh my God, sculpted pa yung abs niya. Oo. Pero hindi naman sa zinuzoom ko yung photos. Pero Hindi natin sinasabi yan. pero, No? wow! So, parang, pa sila, condition pa sila. So, baka may factor din yun, no? Oo. Kailangan may, na-sustain na icon level. May ganyang experience ka ba sa pageant world na parang, okay, may konting inggitan, may... Ay, grabe yung talo na! For F4 pageant. Nakita ko lang yung connection. Parang, baka meron. I think meron din naman. Kasi parang syempre, in such a way naman kasi siya, na inggitan and pageantry, na syempre you have to compare how you're doing to how everyone else is doing. Especially since hindi mo naman kabisado talaga how pageants go. Especially tayong Chinese na we don't really encourage na maging part of the limelight ka, ganun. So, publicity was new. Allowing yourself to be judged by a lot of people was new. Pero healthy naman na kind of inggit, I feel. Kasi you can compare yourself to others without having to tear them down or be mean to them, diba? Parang it's really just, tinitignan mo lang yung, as a runner's mind, yung pacing mo. Like, pareho ba tayo ng pacing, ganon. Pero, So you believe merong healthy type of inggit? definitely, oo. Pero sana hindi siya umabot sa inggit. Parang comparison, I think yun lang. I think doon umabot si Ken. Hindi na naging healthy yung inggit ni Ken. Para patunayan natin na yung jump from F4 to pageantry is valid. Yes. Di ba? Ken. Wait, Possible. sinabi mo kanina na, di ba, tayong Chinese, hindi tayo masyadong pinupush sa limelight ng parents natin. Pero narinig ko rin sa past interviews mo na yung ama mo ang mas nag-encourage sa you to join Miss Chinatown. Yeah. So why bakit kaya? Hindi ko rin alam. Hindi ko rin talaga alam. Like, mali ka ba ng gising today, ama? Pero, I guess, kaya ako natitreat yung moment na yun as divine intervention. Kasi it was coming from people who would usually be against it. And I always believe na yung elders sa'yo, like your parents, your grandparents, they're used by God as vessels. So maybe for God to plant that vision in them, kahit na they're the type na mag-business ka na, corporate nga, ayaw eh. Diba? Like, you have to do your own business. Para sabi ko, maybe there is something here. As in, nagising na lang one day yung ama mo, to sabi niya, Nicole, sali ka Miss Chinatown. Yes. Pero siya din yung nagsabi nung bandang huli na, hala, kalan Ana. Baka hindi ka manalo. Yeah. Parang hindi tayo mananalo. Alam mo, kasi that's also very Chinese. Very realistic. Yes. Na? Parang, also siguro parang ayaw nila tayo maging mayabang. Also, ayaw nila masyado i-bring yung hopes natin yung up. Expectations. Ayaw nila parang na ganun. kung natalo tayo, at least okay lang. Yeah, humility. Humility. Forever, yeah. Tsaka, umiral din kasi yung pagkakuribot namin noon, na parang, ng buhay kaya to, ganito, ganyan, na parang bakit tayo magpapadesigner na pakwicheng na dress, ganon. Kami, lakching ko lang yung dress ko noon. 6,000. Rush pa, oo. Kasi parang, wala, we don't see it as an investment naman. It was just a spur of the moment thing. Ganon. Pero, nanalo ka. Pa rin. Yeah, oo. Like, talagang God-given na lang talaga siya. That was your very first pageant? Very first pageant. That was- Chinese girl din ako maglakad nun. What? Yeah. Paano ang Chinese Talagang girl maglakad? straight line lang. Hindi gumagalaw ang hips. Ganun, walang lande. Kaya nung nagbinibini ako bigla, parang, wow, may motion pala tong hips na to. Sa Mr. and Miss Chinatown, wala bang training na gano'n? Yung parang walking, paano maglakad na with Parang lande? it was just, 2 session lang, and they don't really
say na parang landian mo, ganon. Kasi parang hindi pwede yan. Chinese Kasi tayo. mas conservative ang Yes. Miss China. Oo. Kaya siguro tama na yun lang din yung first pageant ko. Para it's very conservative pa rin. Tsaka, one piece lang yung swimsuit namin noon. Chinese collar pa. 'Di ba? So ako parang, okay na to. Saya ako dito. Yun din ba yung first parang alam ko na nagka-TV appearance ka na after the F4 concert. Yes, Pero oo. It was groundbreaking talaga. very groundbreaking. Pero yung Miss Chinatown, yun yung first parang foray mo into entertainment, TV, ganon. yes, Tapos sobra. after nun, nagbinibini ka na. Yes. After nun, nag-work muna ako sa government in Department of Finance. And then I joined Pinibini. Ano yung parang like takeaways mo from joining all of these pageants? You know, just let life surprise you. Kasi I think as Chinese, parang okay, ito yung sure tayo na ito yung path. Kotiam ka muna. Tapos, business, ganon. But, you know, I think ito na yung mga generation natin na nag-acknowledge na if you have a passion, you can pursue it. And you can actually make money out of it. Even yung, lalo na yung sa mga creatives before, di ba? Yeah. Talagang, wala namang pera dyan sa ganung line of work. Pero ngayon, you can see that it's thriving. Ganun na, there is more than one way to make or build your own livelihood. So, for me, main takeaway is, don't worry so much kung anong feeling mo dun ka dinadala ng life mo. Go, sabak ka lang, laban ka lang because it will all make sense in the end. Even yung course ko nung college, nagamit ko siya. Ano ba yung course mo nung college? Economics. Oo. So parang sabi ko, baka buti na lang nagamit ko sa Q&A yung course ko, ganun. Pero, since yung Chinese value na na-ingrain sa akin, hindi ako napapanatag nga na kasi nga parang may pera ba dyan? Pageants? Which is wala, to be honest. Pero sabi ko, parang kailangan nagtatrabaho ka parati. Di ba yun yung Chinese value? Kaya I held a lot of jobs. Like I was working 3 jobs since I joined a pageant noon. Tapos recently lang ako nag-full-time hosting talaga, content creation. Pero ever since, parang lagi akong may office job. I worked at the Senate, Manila Bulletin. So, now, looking back, parang it all makes sense. It all ties together. Kasi whatever you're passionate about, and I guess that's what I got to pursue from the very first step ko pa lang into publicity, na parang I established myself as like, mas ako yung Q&A queen. Maasahan niyo ako dyan. Kahit na hindi ako yung pinakamaganda sa batch ko, kaya ko sagutin yung mga may hirap na tanong. So parang nag-build doon yung credibility ko and my brand. So it all followed afterwards. And hindi ako na-restrict to like just the public eye or hosting or commercials. So yun yung sobrang na-appreciate ko na Chinese value that I got to live out talaga. I think yun din yung napansin ko sa a lot of Chinese and Chinoy creators and those in the creative industry na before tayo mag-full-time, sinabay talaga natin yung full-time job natin with our passion, with our parang what we really wanted to do. Siguro dahil nga sa more practical side natin. But when you started parang joining Binibini and all of that, hindi ka naman discouraged ng parents mo na, mag-kotiam ka na lang, magnegosyo ka na lang. And parang, ako kasi, when I was a kid, I used to dance. Tapos after ng dance competition ko, sabi sa akin ng dad ko, okay, na-try mo na. So maybe that's okay na yan. Na-try mo na and then you can focus on the more practical stuff. Yeah, oo. Actually, to be fair sa mga Chinese parents, so they let you just try at a certain point. And I think hindi ka nila pipigilan. Yeah, pero they're very aware of the timeline, the ROI, ganon. Hindi naman nila ako pinigilan sa Binibini, pero natakot sila. Kasi at least nung Miss Chinatown, it was mas sheltered. Kasi alam mong restricted lang yung audience. Pero Binibini parang, shucks, that's like national level na. Wala naman tayong mga kakilala dyan. Paano kung mapolitika ka lang, di ba? Paano kung yung mga common notions sa pageantry before. Yeah. Pero the good thing about Binibini was,
walang favoritism. So you really just had to work for it. And then, gratefully, after nung Binibini, nagtuloy-tuloy talaga ako. Like, I got the job offer from Manila Bulletin. Then I got Showtime na it's Yes, Miss Miss Q&A as a jurado, and that lasted at least 3-4 years before it extended. So parang I was in Showtime. I've been in Showtime for 8 years na, 9 years. Tapos babalik ang Miss Q&A. Excited daw. Yeah, so parang nung nakita din nila, actually, ito pala, ayaw lang nila na magbinsing ako. Which is ayoko mag-artista. din. Oo. I mean, I don't have the heart for it. And ibang level of respect ako for the actors talaga. Yeah. Kasi na-try ko din and it's hard. Pero siguro, nakita nila I really have a gift for hosting and I really stuck to that goal. Yeah. Yeah. So Galing. parang hinayaan na nila ako nun. Sinabi mo kanina na parang, sabi mo, you weren't the prettiest. Siyempre, quotes yun. Pero matalino ka. I also want to I also want to talk about parang beauty standards in the Chinoy community. Parang, kamusta yun? Parang growing up, meron bang kasi ako, for example, sige, I'll talk about myself na growing up, may mga side comments yung mom ko na parang, ahya yung ilong mo, ipisil-pisil mo para mas tumangos. Tapos, so parang medyo insecure ako about my nose before. I still do. Yung A-Lars ko parang kailangan ko na pa-botox. Charot! Tingin mo tumangos yung ilong mo sa kakapisil ng nose? Hindi ko alam. Yun, tapos parang dati parang medyo insecure din ako about my wavy hair, ganon. So, meron ka bang ganon, like growing up where you parang, let's talk about the beauty standards sa Chinoy I community. always wanted to be singkit chinita. Like, I would do this sa mirror. Kasi parang, ngayon, bumabalik nga ulit eh. Nung time na yun, parang lagi namang beauty trend ang pagiging chinita. Tapos parang there was, di ba, sila Kim Chiu, sino pa ba? Kahit nung sa Western, it was, sino yun? Something Crook, Christine Crook ba yun? Yung medyo Wasian. Sa may, Smallville? Sa Smallville. Di ba Wasian siya ata eh. So very singkit-singkit. Tapos lalo na ngayon na parang uso na ang K-pop and all of that. So parang and mas chinita na Douyin talaga. na ngayon yung Chinese beauty. Oo. Douyin. So parang fantasy ko dati mag-ganon. Pero pagka nagpapa-makeup ako minsan, yun yung ina-achieve ko na parang dull. Pero wala Latina talaga. So oo nga, sobrang Latino mo, Nico. Kaya nga sabi ko Venezuelan. Diba? Miss Venezuela. Hindi mo sinabi, ako nagsabi, in-offer ko. Kaya wala kang choice. nag-agree ako. Kaya nag-agree ako na Venezuelan. Kasi hindi tayo matutuloy sa podcast. So, parang baliktad pala sa'yo, no? Kasi yung shobe ko, parang so singkit siya, 'di ba? So and alam ko marami ako mga batchmates na pinapa-eyelid surgery. Oh, yeah. Kasi baliktad naman kasi since chinita sila, gusto ng parents Tingsun. namin na may tingsun, may double eyelid na para mas lumaki yung mata. Pero ikaw opposite kasi mas gusto mo maging mas chinita. Oo. Pero ngayon, na-embrace ko na beauty ko. As in, wala na akong gustong baguhin about it. You get over it eventually. Pero I think yung ipo-point out lang natin doon sa ganung situation is hindi nagko-compliment yung mga elders natin regarding with how we look. Siguro kasi hindi natin binibigyang value naman yung appearance natin. I think that's the very distinct difference between Filipinos and Chinese. Pero naghahanga tayo ng ibang tao eh. 'Di ba? Pagka may magandang pero it's always this quiet kind of beauty. Pagka yung mga Chinese, ayaw natin yung mga loud, flamboyant. Parang feeling ko yun yung, 'di ba? May certain taste tayo of beauty when pagka Chinese. And then parang mas gusto ng at least the elders mas malinis. So parang when I got these tattoos, may mga comments sila kasi gusto nila like clean, mas conservative a little bit, and yun yung sabi mo, not too loud, parang not a lot of like makeup or wag sobrang
flashy or sa damit. malogo. Oo. Yeah. Yeah. Parang ang true rich pagkadating sa Chinese is yung simple lang. To the point na parang may narinig ako before na ay yan, naka-Ferrari yan, pero pagbababa ng kotse, naka-chinelas lang. Oo. Yung goma pa na chinelas. Kaya nga, di ba, parang may joke na parang yung mga uncle sa Binondo na nakasando lang. Hindi mo alam na millionaire sila, pero nakasando lang sila, nakashorts lang sila. Oo, tapos may potswa. Oo, kasi ayaw nilang masyadong showy. Yeah. Were your parents strict with you do you have siblings? I do. Girl? Boy? Shorty. Shorty. Kasi, napag-usapan ko rin to with a friend recently na iba yung treatment ng Chinese parents when it comes to their boy children and girl children. For example, sa Shobe ko, mas strict talaga sila sa Shobe ko. May curfew pag uwi. Yun nga. Tapos pag lalaki parang okay lang, may curfew pa rin pero okay lang kung mas late ng konti. Ganun. May ganun rin ba growing up? I think same pa rin kami ng curfew, for example. Pero kasi hindi rin ako ma-party eh. Okay. I don't like going out. So hindi ko siya masyadong na-experience. Kasi masunurin kang... Kasi napaka-bait at mantiwasay ko nga na Chinese girl. Pero yung difference for me, I feel, is parang boys have it easier talaga. Parang ako, I feel like I had to work twice as hard. Pero siguro, it also came because kami na yung generation din na women can provide for themselves. So parang it's something I aspired for din. And a responsibility na in-ingrain ko rin sa sarili ko. So nagsabay lang din siguro. Pero kunwari, feeling ng dad ko, yung shorty ko madiskarte, gano'n. Tapos parang honor student naman ako. Hindi ba diskarte yun? Parang hindi nakikita yung, yung learning na gano'n. Yung pagka-academics, gano'n. Hindi yan nakikita gaano yung high value for that. It's more of, paano kung street smart ka ba? Kung iniwan kita dyan, kikita ka ba on your own? Yung gano'n yung mahalaga para sa kanila. Kaya feeling ko, siguro yun yung reason kung bakit feeling ko ang dami kong gustong patunayan din in my 20s, therapy 30s. So, ikaw din ba? Ganun? May pagpapatunay ka bang pinatunayan? Feeling siguro naman dahil bakla ko, feeling ko yun din yung parang doon lumalabas yung people-pleasing side ko na okay. Parang may kailangan akong patunayan sa parents ko. So, kailangan ko mag-work extra hard just to compensate. Pero hindi naman siya kailangan i-compensate. Pero yun yung pag-iisip ko before na just to compensate baka yung disappointment nila in that part of my life. Ganun. Gets. Yeah. As a matiwasay and masunurin Chinese girl, meron ka, ano yung pwede mong aminin sa podcast na? Ano yung parang pinaka nag-misbehave ka na? Or pinaka parang naughty na or salbahin na nagawa mo na safe pa rin i-share. Na safe pa rin i-share. Kinabahan ka na ng slight doon na willing ka i-share yan. Feeling ko kasi lahat ng ginagawa ko actually, alam na ng parents ko naman eh. And parang sa sobrang strict siguro nila kung household na pinalaki, they trusted me to make my own decisions na after. Tapos kahit na may maginawa man ako na hindi sila agree, parang nadja-justify ko na rin in a way. Kasi they know me for who I am already. Yeah. So, siguro yung mga usual lang talaga na nung college, di ba, na in love ka, kahit nasabi ng daddy mo na pagka-graduate mo, tsaka ka lang pwede mag-boyfriend. Yun lang naman. Pero looking back, parang okay naman. Very matiwasay. Very matiwasay naman, oo. Yeah. Bigla ako napapa-review na flashback yung buhay ko. Napaisip na ako siya. Parang ganun din nga. I-share. Na pwede ko i-share.
Parang na kung ganun din nga. na-news, hindi ka kakabahan. Naalala ko na. Ito, ano pa ako, prep school lang ako neto. Like, Okay. batang-bata ako. May one time na gusto ko lang magrebelde. Hindi ko sinagot yung test. Then, hindi ko alam, for some reason, parang ayoko sagutin to. So, pinasa ko lang. Tapos, nung dismissal, hinabol ako ng teacher ko. Parang, sis, hindi mo pa to sila sasagutan. Tapos, umiyak lang ako going out. Di ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Pero that was my way of rebelling sa hindi ako as masunurin as That's you would so, want me to Asian. be. Yun lang. Hindi ako mag-first honor this Hindi ako semester. mag-first honor. Hindi ako perfect. Hindi ako perfect son. Oh, I don't wanna be the perfect child, the golden child, the it's burden it too carries. much pressure. Yeah. May- ano na tayo, no? Parang na-instill yung perfectionism. Oo nga. Yeah, perfectionism. But I think at the end of the day, it's really just, as long as your parents see you doing your best. Ganon. Akala ko dati, parang nasasakal ako kasi yun ngayon, feeling na they want you to be perfect. Especially since nakita natin kung paano mag-work at kumayod yung parents natin, grandparents natin. Mga fresh off the boat, di ba? Na talagang building something from the ground up. Tapos parang pasa-pasa na lang yun mga dreams and pangaraps nila for us, di ba? Na, hindi ko to nagawa. Next generation, di na naman. Next generation ulit. So, Kaya sinasabi ko, parang, I also understand kung bakit sila parang very strict din with us. Kasi, at least yung mga ama rin natin, naranasan nila yung, laging kinukwento sa akin ng ama ko na nung panahon daw ng gyera, wala raw sila makain, kumakain daw sila ng daga. Hindi ko alam kung totoo, pero yun yung kwento nila sa akin. So, parang, at na-experience. least daga, kinabahan ako kung ano sabihin mo. Ano akala mo sabihin ko? That's Daga na since Japanese era, daga na nakasashimi. Pero yun, parang naranasan nila all of those hardship. Kaya parang ayaw lang naman nila maranasan natin what they went through. So parang I also get that kung bakit sila parang extra strict sa atin. You were talking about perfectionism. Ano yung, kasi diba, in the pageant world, nakokonek ka na naman sa pageant world, parang yung image is dapat parang pageant girls and even boys, parang they have to present this type of parang perfection or this perfect image, diba? Parang yun yung Pero although nag-change na rin yung landscape ngayon sa pageant, tapos nag-director ka pa sa, you were the pageant director of Mr. and Miss Chinatown Global. So what do you think is changing ngayon sa parang pageant landscape? Yung mga pageant people now are more free to be who they are because of social media. Before kasi parang sa sobrang limited ng access to social media. Like, it wasn't so normal. Okay, lumalabas yung age. 2016, medyo start pa lang ata ng Instagram noon. I'm not sure. Pero like, mas Facebook tayo noon. So parang it's not as normal as it is now. Especially with the surge of TikTok pa, where you really just, even the most random moments, popost mo. So parang it's like breathing na. Yeah. Pero before, it wasn't like that. So, parang the minimal exposure that you actually get nung pageants before, nababrand ka na agad based on that. Pero now that mas hawak ng mga candidates yung how they can be perceived online, they are free to be themselves and they are more empowered, honestly. Kasi parang nababreak nila yung stereotype talaga of how pageant people, beauty queens should sound like, should look like, should act like. Like, they could be makulit now. Mas accepted pa kung marunong ka makipagbardagulan. It makes you very relatable. Before, parang, naalala ko nga nung parang, kasi I've been hosting live pageant events all around the Philippines since 2016. Tapos siguro sanay sila sobra na Showtime, Miss Q&A. Tawag nga ni Meme Vice dun, serious hosting, Nicole. Ganon. Tapos nung, I think it was in Abra, na tawang-tawa ako kasi the candidates would really, interact with me. Tapos, tawang-tawa lahat. Parang kasi iba yung context pag live event, tas you're just there with the people watching. But now, every live event pala is being
streamed na on Facebook Live. Dati hindi pa ganun necessarily. Hindi pa siya automatic thing. So parang may mga bloopers na ganun. Di ba ngayon patok na patok siya? Pero before parang, ano nangyari kay Nicole? Parang lasing ba siya? Ganon. Pero ngayon, hindi Okay nila na, alam na ito talaga personality ko, pero lumulugar ako. Na syempre kung binibini, kailangan formal tayo. Yung mga memes na yun, unintended naman with Maring MJ. Pero nasisingitan natin ng energy, pero linulugar natin yung humor. Yeah. Pero kasi pagka province, this live events, parang you have to just go with what's happening. You need to really interact. Sa binibini kasi parang you're really just reading from the prompter and yung airtime bilang yan. So hindi ka pwede mag-adlib gaano. So talagang in-effort ko na lang minsan na or totally i-change ko para sakto pa rin sa time. Ganon. Pero pagka live events, ayun, it's more free-flowing, kung ano man mood ng audience. Yeah. So, yun yung malaking difference talaga parang doon. mas nagkakaroon ng authenticity content. Authenticity talaga, yeah. Pati sa mga contestants. Yes, oo. Kamusta naman yung pagiging pageant director of Mr. and Miss Chinatown Global? Kasi, do you think parang medyo full circle moment siya na you started with Miss Chinatown tapos ngayon pageant director ka na. How was that experience? Sobrang full circle moment talaga siya kasi lahat ng frustrations ko about pageantry in terms of yung mga hindi nangyayari or the way it's organized or yung waiting time or activities, yung experiences around it, parang yung fantasy na yun, na-apply ko na siya ngayon sa Mr. and Miss Chinatown Global. Pero extra challenge pa dun is, like these candidates come from different parts of the world. Yeah. So you have to deal with kakaibang culture nila and hindi alayo nila sa mga Phil-Chai. Kasi westernized na sila. Like, sir, very liberated kayo, Kasi yung Mr. and Miss Chinatown Global, these are parang Chinese descent pero pwede from other countries din. Yes. Kalaban yung mga Phil-Chai like Chinese Canadians, Chinese Malaysians, ganun. Filipino Chinese. So kasi there is a Chinatown in every part of the world. So yun yung collective na kinukuha namin. Yeah, pero it's an interesting thing kasi parang ganun na pala mag-mix yung cultures and then makita mo rin yung similarities nila. Yeah, dun din nga ako curious parang nabanggit mo na parang some of them are more liberated, more open-minded. What are the parang main differences of other Chinese from other parts of the world versus the Filipino Phil-Chai. Chinese? They're more outspoken. Palaban sila. And parang the world feels so small for them. Kasi they're so well-traveled. Like, madami sa kanila na nagmo-model, na travels to anong country every how many months or so. So they see the world more and they live so independently. As opposed to parang kung Filipino-Chinese, medyo kulong lang tayo sa bahay. Lagi natin kasama families natin. Yeah. Pagka mag-travel tayo, may guilt pa kasi parang kahit sina naman. Mahal-mahal na, ganon. Pero sila parang it's so normal. Tapos meron din kaming contestant na parang may magpa-PhD pa lang ata siya, pero scientist siya, ganon. Wow. So parang, they also have a different level of access to those opportunities na it makes you feel like ang liit lang pala ng mundo natin dito. Kaya I was so glad din talaga na nagkaroon kami ng ganong platform para ma-normalize yung ganong exposure din na madami pa palang ganong opportunities and possibilities if you step out. Why do you think mas conservative pa rin tayo, like Filipino-Chinese versus other Chinese in other parts of the world? Maybe it's the Filipino in us naman. 'Di ba? Na we're very, very, very family-oriented. And siguro kasi parang the business is all we know. Parang pinalaki tayo na yun na yung buhay ng parents natin, ng grandparents natin, na parang it'll be hard to establish yourself in another part of the world. Kasi sa iba, ano ka noon, taulo ka. Pagka
international, di ba? Magko-corporate ka talaga. Pero pagka dito, in the Philippines, it's so much easier to be successful in business. Yes. And Oo. tama nga, parang may comfortability to just stay with your family, to be with your family. Parang, di ba, sobrang connected yung yung family mo and career mo. Like, walang lines. Yeah. Di ba? Oo nga. Interesting. Curious lang din ako. Meron ka bang pet peeves about pageants? And then also now, since parang pageant director ka na, parang if there's one thing you would change sa current pageant landscape, what would it be? Parang wala nang identity yung pageants. Parang it's become a business na talaga. So, wala na yung masyado yung... Kasi parang there are so many different pageants pero you don't know what they stand for or para Yeah. saan yung pageant na to, ganun. Yeah, oo, 'di ba? As opposed to before, parang they uphold something. Mm-mm. Pero ngayon it's really just money making and business. And yeah, parang the most evident way to judge it is wala nang speaking opportunities nga ang girls. Parang rampa na lang. 'Di ba? So, kahit Q&A, hindi na rin ganun ka-intense or hindi nabibigyan ng ganun kalaking importansya. Parang 30 seconds na lang yung Q&A. Ever since naman, 30 30 seconds. na Pero tuloy. like, kunwari yung mga naka-crown, not necessarily the best in Q&A. Sometimes, they're the worst pa. Parang hindi maliit lang siya sa criteria of judging. Oo. Parang ang hirap i-justify kahit na sabihin mo na, beauty pageant naman, ganda lang. Syempre kung top 5, yan na yung mga pinakamaganda sa pageant. So, paano mo tapos, yun na yung final moment Final impression mo sa candidate. Tapos biglang, hindi nanalo yung So, parang, paano mo na justify? It's given such a big moment. The build-up is here na, di ba? So, yeah, tas wala na ring mga advocacies around it. So, parang ano na yung purpose? So, the girl really just has to make a way for themselves kung paano nila i-build yun. Yeah. O kaya in Mr. Miss Chinatown Global, for example, talagang, we highlight talaga yung cultural aspect niya. Ngayon ba parang every contestant kailangan may parang advocacy din sila? When you joined ba Miss Chinatown or even Binibini, parang you had to parang present an advocacy? Hindi naman. No naman. Pero parang more of nung time ko, feeling ko the girls were judged more on their resume. What they've done before. And even when you talk about candidates before, I guess now pa rin naman, pero I don't know if it holds that much water anymore in the competition itself. Pero kasi before parang, black belter yan, doktor siya, yung mga ganong credentials, it gets passed around so quickly. Yeah. So ngayon parang hindi na gaano. Napansin ko lang din. Nakakaya aminin as a bakla, pero hindi ako super pageant fan. Pero madami akong kilalang Bex na hindi necessarily pageant Becky. Or baka dahil growing up, hindi lang din ako lumaki with a group of gay friends. So baka wala akong parang naka-watch, naka-viewing party with, ganon. Nakaka-proud kapag may Philippines na nasa top 10, top 5, ganon. Ano naman yung thoughts mo about, because some pageant fans can be a little bit toxic, do you think? Yeah. What are your thoughts about parang mga medyo may toxicity sa pageantry and minsan nanggagaling sa fans? What are your thoughts about that? Wala naman. May mga toxic fans kasi that you can actually, yung they wanna engage with you pa Kasi they don't agree with your stance, they don't agree with what you say, and sometimes we get that even sa podcast, ganon. Pero, which is valid, di ba? Kasi at the end of the day, social media, comments, it's a continuing conversation. If it's just yung dapat mag-statement lang ako, kung hindi ka agree, umalis ka dito, edi, broadcaster ka lang, di ba?
yun nga, kaya nga social media, the social aspect of it is there. Pero kasi yung pageant fans na toxic, there's a group na ganun na, alam mo yung, wala ka ring ma-respond sa kanila eh. Kasi yung gusto lang talaga nila mag-throw ng negativity. Pero, wala ka naman ma-reply sa kanila. Ay, hindi mo naman mababago yung isip nila. Ganun. Oo. Yeah. And parang wala namang purpose din yung ganong engagement nila na just to make you feel bad. Yun lang. It's not even open for argument. Yeah. Ganon. So, kaya wala akong opinion. Kasi yun yung fair. and yun yung madaling i-scroll up lang eh. Kasi alam mong ano lang sila, troll, ganon, Yeah. or yun, nag-unleash lang talaga sila ng nila, budhi. Budhi nila. Budhi. Tama ba yung word na yun? Yeah. I do improv comedy, di ba? Isa sa mga games namin, I'm not sure, isa sa mga ginagawa naming games sa improv show, Bucon. Yun yung tawag namin, Bucon. Okay. So parang yung ginagawa namin, humingin kami sa audience na parang random, so parang nagkaroon kami ng Miss Skydiving, Miss parang, sumo wrestling, gano'n. Tapos parang, tapos magka-come up lang kami ng characters, tapos sasagot kami ng mga random questions about skydiving, gano'n. So kung meron kang random pageant na gusto gawin, Okay. what will it be? Parang Mr. and Miss Blank. Tapos from there, mag-aano tayo, lalaro tayo. Sige, pwede. Ganun ba? Oo. Or tinatanong mo lang talaga ako na pwede ano? tayo maglaro. Okay. Ikaw mag-isip ng pageant. Hindi, yung muna. Yung Mr. and Miss, anong, pwede naman iba yung laruin natin. Pero kung ikaw yung gagawa ng pageant, Mr. and Miss. Ano ako? Mr. and Miss Hanap Gulo. Ganon. Mr. and Miss Hanap Gulo. Oo. So parang, ang mananalo dito yung may makakahanap ng gulo. Oo, yung pinakamatapang sa away sa daan, ganon. Maganda yun. Alam ko mag-ano tayo ngayon. Maganda. Sige. Contestant number 1. As a contestant for Miss Hanap Gulo, what do you think is the essence of gulo? As an aspiring queen of Miss Hanap Gulo, I think the essence is patunayan mong may pinaglalaban ka. Maliit man yan o malaki, kailangan masupalpal mo talaga sila sa lahat ng arguments sila at ikaw ang may last word. And I thank you. Galing. kaya siya hurado sa Showtime. May hurado sa Miss Q&A. Ang random no, pero imagine mo, no? Yun yung authenticity. Yeah, diba? Sige. Okay, mag-isip. Ikaw. Sige, As an aspiring Mr. Hanap Gulo, ano sa tingin mo ang pinaka-urgent issue na kailangan gawan ng gulo today? Well, as a contestant for Mr. Hanap Gulo 2026, I believe na kailangan natin hanapan ng gulo ang buhay ni Nicole. Kasi masyadong matiwasay, masyadong maayos, 'di ba? Ang gulo lang daw niya ng college ay na-in love siya. So I think kailangan natin hanapan ng gulo ang buhay ni Miss Nicole Cordoves dahil masyadong matiwasay. And I thank you. Tama naman! Tama, di ba? Tama. Pero okay nang problema natin ay pagiging marupok. Kesa sa negosyo! Sa Chinese girly. Di ba okay nang talo ka sa love life, mayaman ka lang talaga dapat. Tama. Kaya kumayod tayo, lahat ng trabaho go. Tama. Ano ka ba? Ganon ka ba? Like very, very manegosyo ka ba? Yes. Not negosyo in a sense na yun talagang, I hope makapag-build ako ng business. Pero talagang kailangan work ng work talaga. Walang maliit na trabaho para sa atin. Basta matiwasay ang trabaho. At malinis. Oo. Aside from... At walang maleta. Charot. Oo nga. Tama yan. As a contestant for Miss Hanap Gulo, Ay, hindi pa tapos. Kung- Dalawa ang Q&A. Oh. kung may maleta sa harapan mo at hahanapan mo ito ng gulo, paano at bakit?
as a contestant of Miss Hanap Gulo, pag may maleta sa harapan ko, ipapasok ko na lang siya sa deal or no deal para matanong natin kay banker kung maibibigay ba natin ang maletang ito sa mga totoong nangangailangan ng linalaman nito. Diba? And I thank you. Saan galing yung deal or no deal? Na-imagine ko kasi yung maleta, yung briefcase, Oo nga, girls. totoo no. Maleta naman. Aside from being a pageant director and yung marathon mo susunod, meron ka pa bang mga upcoming na exciting projects and being a show hurado sa Miss Q&A? Well, Binibining Pilipinas na finals night, July 18 at the Araneta Coliseum. So I think it'll be my You're hosting again. 7th or 8th year hosting na. Shucks. Yeah, 7th year ata kasi nagka-pandemic. Oo. So yeah, kita-kita po tayo ulit. Naalala ko sinabi mo sa akin, hindi ka na kinakabahan pag nag-host ka. Yeah. No? It's hosting na rin ba ngayon parang bread and butter mo talaga? Yes. Yun lang talaga siya. Pero I'm trying to expand kasi feeling ko rin I thought talaga na since Chinese nga na very aware sa timelines, 3 years. 3 years ang yung longevity ko after the pageant. Pero tumagal ako ng 10 years. It's my 10th year. Wow. This year. So parang di ko siya tinitake for granted. Iniisip ko na parang every year ako nag-iisip na may something new dapat ako, may passive income, may ganito, ganyan. Hindi pwedeng umasa lang ako dito. So itong next 3 to 5 years, lalagari pa ako lalo and to expand my ventures. Wow. And siguro, before we end the episode, ano pa yung nagpapas outside of pageantry, hosting, and your marathon, ano pa yung parang nagpapasaya sa'yo today, right now, or nagpapatawa, anything that makes you happy? Nagpapatawa yung mga reels sa Instagram, charot. What makes me happy now is really spending time with myself and rediscovering myself. Because I'm 34. So, akala ko before kasi na by mga 30, I'm settled down, I'm probably a mom already, yung ganong vision. Pero now, na-realize ko kasi na ang dami pa palang opportunities pwede at our age, 'di ba? Na ang dami pa nating pwedeng gawin. So I'm spending a lot of time introspectively na nabibuild up ko ulit yung confidence ko to try something new, to be brave enough to fail because sometimes we're too scared na if we never try, we will never fail. Yeah. But then we never really lived. So I'm trying to live a bigger life every single day. I'm daring myself to live a bigger life. Ganda. Ayoko na tuloy itanong yung last question ko. Pero sige. Sige, para i-edit out mo pag ayaw mo. Hindi, as contestant for Miss Hanap Gulo 2026, kung hahanapan mo ng gulo ang Chinoy community or ang Chinese life, ano ito at bakit? Ang Chinese life? Ang Chinoy community or anything Chinoy. Kung hahanapan mo ng gulo ang Chinoys, ano ito at bakit? Kung hahanapan ko ng gulo ang Chinoys, gawin na lang nating full-on meteor garden. Na parang may labasan ng cheque, di ba? Na parang, ang mayaman ng pamilya ko, layuan mo ang anak ko. Oo. Ito ang blank check. Ganon. Tapos sa mamahaling restaurant kayo, sa Sugi, ganon. Gusto ko ma-experience yun. Diba? Na parang, pera ba o lalaki? Yung ganon yung problema mo. Yung perang makakabili ka ng bahay sa Forbes. Pero kung ikaw, kung pera na makakabili ka ng bahay sa Forbes o lalaking mahal na mahal mo? Marupok nga, diba? So love. Love pa rin. So love pa rin. And as a Chinese girl, di ba parang kikitain na lang natin. Di ba? Alam mo. Tatrabahuin natin. Yes. Diba? We don't really put value in money that we did not work for. And with that, I think it's time to say goodbye to Miss Nicole Cordoves. Thank you so much, Nicole. Do you have anything to promote or anything you want to share sa ating audience? Wala naman. Yun na yung kanina.
Na-promote mo na ako sobra. Okay na yun. Yay. Thank you so much ang ating very matiwasay at masunuring Miss Nicole Cordobes. Thank you, Ansis. Thank you. Our auntie Ansis. So fun. Thank you.